Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tunay na kahulugan ng kayamanan? Halina't pakinggan natin ang isang salalaysay na magpapatunay na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi nabibili ng salapi. Sabi nila, ang isang tahanan ay itinayo sa pagmamahal, hindi sa ginto. Ngunit paano kung ang kinang ng ginto ay masyadong nakakasilaw? At sa iyong pagmulat, ang natitira na lang pala ay ang malamig at madilim na mga pader ng isang gintong hawla? Ang makintab na itim na sasakyan ni Lino Alcantara ay dahan-dahang pumasok sa naglalakihang gate ng Bilyasinag. Bawat sulok ng malawak na hardin ay perpektong-perpekto. Bawat damo ay tila sinukat bago putulin. Ang mansyon na naliligo sa ginintuang ilaw ng papalubog na araw ay isang monumento ng kanyang tagumpay. Matapos ang isang buwang paglalakbay sa Europa para isara ang isang kasunduang magdadala sa kanyang kumpanya sa panibagong antas, sa wakas, uuwi na siya, may ngiti sa kanyang mga labi. Ang tagumpay ay may lasa ng pinakamahal na alak at sabik na siyang ibahagi ito sa kanyang pamilya. Ngunit pagbaba niya mula sa sasakyan, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Walang marilag na sasalubong sa kanya ng isang matamis na halik. Walang maliliit na yabag ni Natala at amihan na tatakbo para yumakap sa kanyang mga binti. Maging ang mga kasambahay ay tila naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang marahang pagaspas ng mga dahon na tinatangay ng hangin. Kumunot ang kanyang noo. Mari? Tala? Ami? Tawag niya. Ang kanyang boses ay tila nilamon ng malawak na espasyo ng kanilang tahanan. Pumasok siya sa loob. Ang karaniwang masiglang bulwagan ay malamig at walang buhay. Ang mga mamahaling palamuti ay naroon. Ngunit ang init ng isang tahanan ay wala. Isang amoy ang biglang umagaw sa kanyang pansin. Amoy ng sunog. Hindi usok, kundi amoy ng nasusunog na pagkain. Sinundan niya ang amoy na yon patungo sa kusina. At kasabay nito, isang mahinang pag-ubo ang kanyang narinig. Isang ubo na tila hirap at nanghihina. Pagpasok niya sa kusina, isang tanawin ang bumungad sa kanya na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang kanyang panganay na anak, si Tala, na 8 taong gulang pa lamang, ay nakatayo sa harap ng kalan, nakatuntong sa isang maliit na upuan para maabot ito. Ang maliit nitong kamay ay nanginginig habang hawak ang isang sandok. Pilit na hinahalo ang isang kaldero ng lugaw na halatang sunog na ang ilalim. Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan ng isang lumang bestida na halatang hindi na kasya sa kanya. Ang dati masigla niyang mga mata ay napapalibutan ng maitim na bilog, puno ng pagod at pag-aalala. Sa sofa sa isang sulok ng kusina, nakabaluktot ang kanyang bunsong anak, si Amihan. Nanginginig ito sa lagnat, ang mukha ay namumutla, at ang paghinga ay mababaw. Tala? Halos pabulong na, sabi ni Lino. Sa gulat, nabitawan ni Tala ang sandok. Ang malakas na kalabog nito sa sahig ang tanging pumunit sa nakabibinging katahimikan. Napatingin ang bata sa kanya, at sa mga mata nito, hindi kagalakan ang nakita ni Lino. Nakita niya ang takot. Daddy! Hindi na pinansin ni Lino ang nagkalat na lugaw. Mabilis niyang nilapitan si Amihan at dinama ang noo nito. Nag-aapoy ito sa lagnat. Ang kanyang utak na sanay sa mga numero at diskarte sa negosyo ay biglang hindi malaman ang gagawin. Ang isip niya ay naghahanap ng isang lohikal na paliwanag. Ngunit ang puso niya ay sinasaksak ng isang katotohanang hindi niya matanggap. Nasaan ang mami niyo? Nasaan si Yaya? Tanong niya. Pilit pinapakalma ang boses para hindi matakot ang anak. Umiling lang si Tala. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Iilang araw na po siyang hindi umuuwi, Daddy?
Naubos na rin po yung gamot ni Ami. Ang bawat salita ng bata ay parang isang dagok sa kanyang sikmura. Ilang araw? Paanong nangyari ito sa sarili niyang pamamahay? Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri ay nanginginig habang paulit-ulit na tinatawagan ang numero ni Marilag. Hindi ito makontak. Sinubukan niyang i-access ang kanilang joint bank account, umaasang makakita ng anumang palatandaan. Mas malaking dagok ang sumalubong sa kanya. Malalaking halaga ang sunod-sunod na na-withdraw sa loob ng nakaraang linggo. Ang account ay halos wala ng laman. Ang perang pinaghirapan niya, ang perang akala niya ay nagbibigay seguridad sa kanyang pamilya, ay naglaho. Ang pag-aalala ay mabilis na napalitan ng isang malamig na galit. Isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Ngunit bago pa man niya maisip ang susunod na hakbang, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Galing sa isang hindi pamilyar na numero, ngunit alam niya kung kanino ito galing. Maikli lang ang mensahe, walang emosyon, walang paliwanag. Huwag mo kaming hanapin. Kasalanan mo kung bakit nangyari ito. Ang mga salita sa text message ay tila mga laso na dahan-dahang kumakalat sa buong sistema ni Lino. Kasalanan mo, ngunit walang oras para sa galit. Walang oras para sa paghahanap ng sagot. Ang tanging mahalaga sa sandaling iyon ay ang mababaw na paghinga ng kanyang anak na si Amihan. Binuhat niya ang nanginginig na katawan ng bata. Maingat na inayos ang kumot sa paligid nito. Tala, halika na. Sumama ka kay Daddy, sabi niya. Ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag. Hinawakan niya ang kamay ng panganay at ang panlalamig nito ay tila tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang biyahe papuntang ospital ang pinakamahabang biyahe sa buong buhay niya. Ang karaniwang ingay ng trapiko sa gabi ay parang isang malayong ugong. Ang tanging naririnig niya ay ang bawat hirap na paghinga ni Amihan at ang nakabibinging katahimikan mula kay Tala na nakaupo sa likuran. Walang salita, walang tanong. Tanging ang bigat ng isang katotohanang hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa emergency room, ang lahat ay kumilos ng mabilis. Ang mga nurse at doktor ay tila mga aninong nagmamadali sa paligid ng maliit na katawan ng kanyang anak. Si Lino Alcantara, ang CEO na kayang magpatakbo ng isang multibilyong pisong kumpanya sa isang tawag lang, ay naiwang nakatayo sa isang sulok. Walang magawa, walang kapangyarihan. Ilang sandali pa, lumabas ang isang doktora, isang babaeng may seryosong mukha at mga matang puno ng propesyonal na pag-aalala. Mr. Alcantara? Ako na nga po. Kumusta ang anak ko, Doc? Tumingin ang doktora sa hawak nitong clipboard, pagkatapos ay diretsong tumingin sa kanyang mga mata. Stable na po siya ngayon, pero kailangan siyang i-admit. Mayroon siyang acute pneumonia. Bukod pa roon, base sa aming initial findings, may mga senyalis din po ng malnutrition at dehydration. Ang mga salitang malnutrition at dehydration ay parang mga bombang sumabog sa kanyang pandinig, hindi sa kanyang pamilya, hindi sa mga anak ni Lino Alcantara. Ano pong ibig niyong sabihin? Gaano na po katagal na ganito ang bata? Sir? Tanong ng doktora. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Mataas ang lagnat niya at halatang ilang araw nang hindi nakakakain ng maayos. Napalunok si Lino. Ang tanong ay simple, ngunit wala siyang maibigay na sagot. Isang buwan siyang wala. Isang buwan siyang abala sa pagpapalago ng imperyong akala niya ay para sa kanila. Napatingin siya kay Tala na tahimik na nakaupo sa isang upuan sa di kalayuan, yakap-yakap ang isang lumang manika. Pagkatapos maasikaso ang mga papeles para sa pag-admit kay Amihan, naupo si Lino sa tabi ni Tala sa malamig na pasilyo ng ospital. Ang hangin ay amoy antiseptic, isang amoy na habang buhay niyang iisipin bilang amoy ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Tala, marahan niyang tawag. Anak, kailangan malaman ni Daddy.
Kailan pa umalis si Mommy? Hindi tumingin sa kanya ang bata. Ang mga mata nito ay nakapako sa sahig. Hindi ko po alam yung araw, sagot nito. Ang boses ay halos hindi marinig. Basta po isang umaga, wala na siya. May pagkain ba kayong naiwan? Tumawag ba siya? Umiling si Tala. Kinain po namin yung mga nasa lata. Tapos po yung tinapay. Naubos na po kahapon. Napapikit si Lino. Ang kanyang kamao ay kumuyom sa sobrang diin. Bawat detalye ay isang patalim na lalong sumusugat sa kanyang puso. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Mga 6 na buwan na ang nakalipas. Nakaplano na ang kanilang family trip sa Palawan. Nakahanda na ang mga maleta. Ang mga bata ay hindi magkamayaw sa tuwa. Ngunit isang oras bago sila umalis, tumawag ang kanyang sekretarya. Isang biglaang problema sa kanilang bagong investment sa Singapore. Flashback. Lino, we need you here. It's urgent, sabi ng boses sa kabilang linya. Nakita niya ang pananabik sa mukha ni Marilag na dahan-dahang napalitan ng pagkadismaya. Nakita niya ang mga ngiti ni Natala at amihan na unti-unting nawala. I have to go, sabi niya kay Marilag. Ang boses ay pinal at walang puwang para sa argumento. This is important. Mas importante pa sa pamilya mo, Lino? Sagot ni Marilag. Ang boses ay may bahid ang sakit. Ginagawa ko to para sa pamilya natin. Sigaw niya pabalik, isang depensang palagi niyang ginagamit. Lumapit si Tala sa kanya. Daddy? Di ba po promise? Yumuko siya at hinawakan ang balikat ng anak. Next time, princess. Babawi si Daddy. Daddy has to work. End of flashback. Babawi si Daddy. Ang mga salitang yon ngayon ay bumabalik sa kanya na parang isang sumpa. Ilang next time na ba ang ipinangako niya? Ilang pangako na ba ang napako? Ang pagsisisi ay isang mabigat na kumot na bumalot sa kanya. At sa sandaling iyon, nasuklam siya sa sarili niya. Hindi na niya kinaya ang katahimikan. Tumayo siya, lumayo ng kaunti, at kinuha ang kanyang telepono. Isang numero lang ang nasa isip niya. Romero, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang boses niya ay malamig at matigas na parang bakal. Kailangan kita. Lino? Anong nangyari? Gabi na ah. Hanapin mo si Marilag. Gamitin mo lahat ng koneksyon mo at ihanda mo ang lahat ng papeles. Lahat. Maghahain ako ng kaso. Kukunin ko ang full custody ng mga anak ko. May katahimikan sa kabilang linya bago sumagot ang abogado. Sige, Lino. Ako ang bahala. Tatawagan kita kapag may balita na ako. Pagkababa ng telepono, nakaramdam si Lino ng kaunting kontrol. Ito ang mundo niya. Ang mundo ng pakikipaglaban. Kung ito ang gusto ni Marilag, ibibigay niya. Bumalik siya sa kinauupuan at nakitang nakatulog na pala si Tala. Ang ulo ay nakasandal sa kanyang balikat. Hinaplos niya ang buhok nito. At sa ilalim ng malupit na ilaw ng ospital, nakita niya kung gaano kapayat ang mukha ng kanyang anak. Ang gabing iyon ay mahaba at malamig. At alam ni Lino na ito pa lang ang simula. Ang unang gabi ng katotohanang matagal na niyang tinatakasan. Maya-maya pa tumunog ang kanyang telepono. Si Atty. Romero, inaasahan niyang may balita na ito kung nasaan si Marilag. Nahanap mo na ba siya? Agad niyang tanong. Mas masahol pa dyan ang balita ko, Lino, sabi ng abogado. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Naunahan ka niya. Anong ibig mong sabihin? Humugot ng malalim na hininga si Atty. Romero bago magsalita. Nag-file si Marilag ng petisyon para sa legal separation kaninang umaga. At hindi lang yan, inakusahan kanya ng emotional cruelty and neglect. Sinasabi niya na ikaw ay isang pabayang asawa at ama, na ang tanging mahalaga sa iyo ay ang iyong trabaho, at ang panlalamig mo ang nagdulot sa kanya ng matinding depresyon. Ang mga salita ni Atty. Romero ay parang isang balde ng nagyeyelong tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na galit ni Lino.
Hindi lang siya iniwan, hindi lang siya ninakawan. Pinagmukha pa siyang kontrabida sa isang kwentong si Marilag mismo ang sumulat. Ang kabalintunaan ay halos nakakatawa kung hindi lang ito kasinungalingan na sisira sa kanya at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Napatitig siya sa natutulog na si Tala. Ang mukha nito ay payapa sa kawalan ng malay, ngunit bakas pa rin ang pagod. Sa kabilang silid, si Amihan ay mahimbing na natutulog sa ilalim ng bisa ng gamot. Hindi siya papayag. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa pera o sa nasirang pagtitiwala. Ito ay para sa kanila. Kinaumagahan, pagkatapos ng halos walang tulog na gabi, sa isang hindi komportableng sofa ng ospital, nakagawa na siya ng desisyon. Hindi sila babalik sa Villa Sinag. Ang bawat sulok ng mansyon na yon ay isang paalala ng kanyang pagkukulang at ng panloloko ni Marilag. Ang lugar na yon ay hindi na isang tahanan. Isa na itong malamig na museo ng mga sirang pangarap. Gamit ang kanyang telepono, gumawa siya ng ilang mabilis na tawag. Isang oras lang ang lumipas, isang fully furnished condominium unit sa isang ligtas at pribadong gusali ang pansamantala nilang magiging tirahan. Nang mailabas na si Amihan mula sa ospital, hindi niya sila iniuwi sa mansyon. Dumiretso sila sa bago nilang kanlungan. Ang unang umaga sa kondo ay isang aral sa pagpapakumbaba para kay Lino. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, sinubukan niyang magluto ng almusal. Ang dating CEO na nagbibigay ng utos sa daan-daang empleyado ay hindi alam kung paano gamitin ang isang modernong kalan. Ang itlog na sanay scrambled ay naging sunog na piraso. Ang hotdog ay nangulubot. Nakaupo si Tala sa mesa ng kusina. Tahimik na nagmamasid sa bawat kilos niya. Walang salita. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Nagmamasid, naghihintay. Sinusukat kung ang pagbabagong ito ay totoo o isa lamang pansamantalang palabas. Ang pananahimik niya ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Pasensya na anak. Hindi yata marunong magluto si Daddy, sabi ni Lino. Sabay kamot sa ulo, isang kilos na nagpapakita ng kanyang pagkataranta. Kumuha na lang siya ng cereal at gatas. Habang kumakain sila sa katahimikan, tumunog ang kanyang telepono. Pangalan ng kanyang COO ang lumabas sa screen. Lino, the board is waiting. The final meeting for the merger is in an hour. Sabi ng boses sa kabilang linya. Dati, ang tawag na ito ang magiging prioridad niya. Tatalikuran niya ang lahat para dito. Ngunit ngayon, tumingin siya sa kanyang dalawang anak. Si Amihan na sumusubo ng cereal nang may kahirapan at si Tala na nakatitig pa rin sa kanya. Huminga siya ng malalim. Cancel it. What? Lino, this is the final. Sabi ko, i-cancel mo. Pag-uulit ni Lino, ang boses ay kalmado ngunit pinal. Sabihin mo sa kanila, may family emergency ako. Pamilya ko ang kailangan ako ngayon. I-reschedule mo ang meeting. Bago pa man makasagot ang kanyang CEO, ibinaba na niya ang tawag. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa mga anak. At sa unang pagkakataon, isang maliit. Halos hindi makitang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Sa paglipas ng hapon, habang nagpapahinga si Amihan, binuksan ni Lino ang telebisyon para malibang si Tala. Ngunit ang desisyong yon ay isang pagkakamali. Isang breaking news ang bumungad sa screen. At naroon ang mukha ni Marilag. Umiiyak ito habang kinakapanayam ng mga reporter sa labas ng korte. Ang kanyang mamahaling damit ay simple lang. Ang kanyang makeup ay nagpapakita ng pagiging pagod at kawawa. Sa tabi niya ay isang lalaking hindi pamilyar kay Lino, nakaayos at tila umaalalay sa kanya. Hindi ko na po kaya. Ang panlalamig niya, sabi ni Marilag sa pagitan ng mga hikbi. Ang tanging hiling ko lang naman ay isang buong pamilya para sa mga anak ko. Pero ang tanging mahalaga lang sa kanya
ay ang pera at ang kumpanya niya. Ako at ang mga bata ay parang mga palamuti lang sa maganda niyang buhay. Nanigas si Lino sa kanyang kinauupuan. Ang galit ay muling umakyat sa kanyang lalamunan, mainit at mapait. Paano niya nagagawang magsinungaling ng ganito? Paano niya nagagawang gamitin ang mga bata? Hindi niya namalayan na nakakuyom na pala ang kanyang mga kamao. Ang kanyang paghinga ay bumigat. At sa gitna ng kanyang galit, isang maliit na boses ang pumunit sa tensyon. Bob? Napalingon siya. Nakatayo si Tala sa tabi niya. Ang mga mata ay nakatingin hindi sa kanya, kundi sa telebisyon kung saan umiiyak ang ina nito. Pagkatapos, dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang tanong na matagal na nitong itinatago. Isang takot na ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob na isatinig. Bob, iiwan mo rin po ba kami ulit? Ang tanong na yon ay parang isang punyal na bumaon ng diretso sa puso ni Lino. Ang lahat ng galit niya kay Marilag ay biglang naglaho, napalitan ng isang napakatinding sakit. Lumuhod siya sa harap ng kanyang anak para magpantay ang kanilang mga mata. Hindi, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa bigat ng emosyon. Hinawakan niya ang maliliit na balikat nito. Hindi na. Hindi na kayo iiwan ni Daddy. Pangako. Sa mga mata ni Tala, nakita niya ang pag-aalinlangan, ngunit nakita rin niya ang isang maliit na kislap ng pag-asa. Nang gabi ring iyon, habang mahimbing nang natutulog ang mga bata, isang email notification ang lumitaw sa kanyang laptop, galing kay Attorney Romero. Ang subject, Urgent, Preliminary Findings. Binuksan niya ang email. Kalakip nito ay ilang mga dokumento at bank statements. Habang binabasa niya ang mga ito, lalong nanlaki ang kanyang mga mata. Ang halagang nawala ay mas malaki pa sa una niyang inakala. At ang pera ay hindi lang basta wini-withdraw. Ito ay nililipat sa mga account na nakapangalan sa mga kumpanyang hindi niya kilala. At sa bawat transaksyon, isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw bilang taga-apruba. Isang pangalang pamilyar dahil ito ang pangalan ng lalaking nakatayo sa tabi ni Marilag sa telebisyon kanina. Dante Sarmiento. Ang pasilyo ng family court ay malamig at walang kaluluwa. Ang bawat yabag ni Lino sa makintab na sahig ay umalingaw-ngaw. Isang tunog na sumasalamin sa ingay sa loob ng kanyang isipan. Sa isang kamay, hawak niya ang isang leather briefcase na naglalaman ng mga bank statement at ng pangalang Dante Sarmiento. Ang ebidensya na akala niya ay tatapos sa lahat ng ito. Sa kabilang kamay, hawak niya ang isang mahigpit na kuyom na kamao. Lino, tandaan mo ang pinag-usapan natin. Paalala ni Attorney Romero sa tabi niya. Kalma lang. Hayaan mong ako ang magsalita. Facts ang ipapakita natin, hindi emosyon. Tumango si Lino, ngunit ang kanyang puso ay tumitibok na parang isang tambol ng digmaan. Paano siya kakalma? Ang babaeng nagtaksil sa kanya at nagpabaya sa kanilang mga anak ay nasa kabilang silid lang, naghihintay na ipagpatuloy ang kanyang palabas. Pagbukas ng pinto ng mediation room, ang unang nakita ni Lino ay si Marilag at sa isang saglit, natigilan siya. Ang babaeng kaharap niya ay hindi ang Marilag na kilala niya. Wala ang kumikinang na mga alahas, wala ang perpektong ayos na buhok at mamahaling damit. Ang nakaupo sa tapat niya ay isang babaeng mukhang pagod at wasak. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang mukha ay maputla at walang kolorete. At may malalalim na itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Nang magtama ang kanilang paningin, mabilis itong umiwas. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus na parang isang taong nilalamig at takot. Isang perpektong pagganap. Nagsimula ang sesyon. Ang tagapamagitan, isang babaeng nasa mga 50 anyos na may mahinahong mukha, ay nagpaliwanag ng mga patakaran. Ngunit hindi nakikinig si Lino.
Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Marilag. Sinusubukang hanapin ang kahit isang bakas ng kasinungalingan sa maskara ng pagiging biktima nito. Ang abogado ni Marilag ang unang nagsalita. Ang boses ay malumanay at puno ng pakikiramay. Kagalang-galang na tagapamagitan, ang aming kliyente, si Ginang Alcantara, ay narito ngayon, hindi para manira, kundi para humingi ng pangunawa. Sa loob ng maraming taon, tiniis niya ang isang buhay sa loob ng isang gintong hawla. At pagkatapos, ay nagsalita si Marilag. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bawat salita ay tila isang mabigat na pasanin. Hindi po ako nagrereklamo sa mga material na bagay na ibinigay ni Lino. Simula niya, habang nakatingin sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Pero ang isang puso ay hindi nabubusog ng mga mamahaling regalo. Naaalala ko pa po noong 7 kaarawan ni Tala. May malaki siyang handaan. Lahat ng kaibigan niya ay naroon. Pero ang daddy niya nasa isang sulok. Kausap ang telepono buong oras dahil sa isang problema sa negosyo sa Hong Kong. Isang kasinungalingan iyon. Nandoon siya sa party na yon. Oo, sumagot siya ng ilang mahahalagang tawag, ngunit nandoon siya. Binibilan niya ako ng mga bag na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Pagpapatuloy ni Marilag, isang butil ng luha ang nagsimulang pumatak sa kanyang pisngi. Pero hindi man lang niya ako tinanong kung kumusta ang araw ko. Ang pera ang naging paraan niya para kontrolin ako, para iparamdam sa akin na wala akong silbi kung hindi dahil sa kanya. Pagkatapos ay inilabas ng abogado nito ang ebidensya. Mga kopya ng flight itineraries ni Lino na tumatapat sa kanilang anibersaryo. Mga resibo ng mga mamahaling regalo na binili online habang nasa ibang bansa siya. Mga litrato mula sa mga school event ng mga bata kung saan ang kasambahay ang kasama nila at hindi siya. Bawat piraso ng papel ay isang patalim na inilalapit sa kanyang leeg, ginagawang katotohanan ang mga kasinungalingan. Hindi na napigilan ni Lino ang sarili. Isang kasinungalingan yan. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Napatingin sa kanya ang lahat. Ginawa ko ang lahat ng yon para sa inyo, para bigyan kayo ng magandang buhay. At anong ginawa mo? Iniwan mo ang mga bata. Pinabayaan mo silang magkasakit. Lino, kumalma ka. Bulong ni Attorney Romero, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang galit na para sa kanya ay makatwiran ay naging isang sandata laban sa kanya. Ang mukha ng tagapamagitan ay nawalan ng simpatsya at napalitan ng pag-aalala. Ang pagsigaw niya ay tila nagpatunay sa lahat ng sinabi ni Marilag tungkol sa kanyang pagiging dominante at nakakatakot. Kita niyo po? Sabi ni Marilag, humihikbi na ngayon. Ganyan po siya. Palaging galit, palaging naninigaw. Natatakot po ako sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagkadismaya, iginala ni Lino ang kanyang paningin. At doon, sa likod ni Marilag, nakatayo malapit sa pinto, ay si Dante Sarmiento. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit. Ang kanyang tindig ay kampante. Nakatingin ito ng diretso kay Lino. At sa isang saglit, isang maliit, halos hindi mapapansing na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiti na nagsasabing, ako ang may kontrol dito. Talo ka na. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ang tagapamagitan. Ang boses ay formal at walang emosyon. Dahil sa mga alegasyon at sa tensyon sa pagitan ng dalawang panig at para sa kapakanan ng mga bata, maglalabas ang korte ng isang temporary order. Napatingin si Lino, naghihintay. Si Mr. Alcantara ang mananatiling may pansamantalang kustodya sa mga bata. Ngunit, huminto ang tagapamagitan at ang bawat segundo ay parang isang karayom. Bibigyan ng karapatan si Ginang Alcantara ng supervised visitation rights 2 beses sa isang linggo na pangangasiwaan ng isang social worker. Ito ay para masiguro na ang relasyon ng ina at mga anak
ay hindi tuluyang mapuputol habang dinidinig ang kasong ito. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na dagok na nagpatumba kay Lino. Pumasok siya sa silid na yon na may hawak na katotohanan, ngunit lumabas siyang talunan. Ang sistema na pinagkatiwalaan niya ay ginamit laban sa kanya. Pinaniwalaan nila ang isang magaling na aktres. At ngayon, ang babaeng nagpabaya sa kanyang mga anak ay muling papapasukin sa buhay nila kahit sa maikling sandali. Napatayo si Marilag, inaalalayan ni Dante at ng kanyang abogado. Ang mukha ay nagpapakita ng isang malungkot na pasasalamat. Habang dumadaan sila sa harap ni Lino, wala na ang takot sa mga mata ni Marilag. Ang naroon ay isang malamig na kislap ng tagumpay. Ang pagbabalik sa kanilang pansamantalang tahanan matapos ang pagdinig ay may kasamang bigat na halos hindi kayang buhatin ni Lino. Ang tagumpay ni Marilag sa korte ay isang mapait na paalala na ang katotohanan ay hindi palaging sapat. Ang digmaan na ito ay hindi lalabanin sa pamamagitan ng katwiran lamang, kundi sa pamamagitan din ng persepsyon at palabas. Isang larangan kung saan si Marilag ang dalubhasa. Ngunit pagpasok niya sa pinto ng kondo, dala-dala ang pagod at pagkatalo, dalawang pares ng maliliit na mata ang sumalubong sa kanya. Walang salita, ngunit ang kanilang presensya ay sapat na para ipaalala sa kanya kung para saan at para kanino ang laban na ito. Ang pagod ay napalitan ng isang bagong determinasyon. Kung ang korte ay naniniwala sa mga salita, kung gayon, gagawa siya ng isang katotohanang hindi kayang pasinungalingan ng anumang kasinungalingan, isang tahanang puno ng pag-aaruga. Ang unang gabi ay isang pagsubok. Sa kalaliman ng gabi, nagising si Lino sa isang pigil na iyak mula sa kabilang silid. Sinundan niya ang tunog at natagpuan si Tala na nakaupo sa kanyang kama. Ang mga tuhod ay yakap-yakap at ang buong katawan ay nanginginig. Tala, may masama bang nangyari? Maranyang tanong. Daddy, hikbi ng bata. Napanaginipan ko po. May kukuha daw po sa amin sayo. Umupo si Lino sa gilid ng kama. Ang kanyang unang instinct ay sabihin, huwag kang mag-alala, hindi iyon totoo. Ang lohikal na sagot ng isang CEO, ngunit nakita niya ang purong takot sa mga mata ng anak at alam niyang hindi sapat ang lohika. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi siya sanay sa ganito. Wala si Marilag para kumanta ng pampatulog. Wala si Yaya para magtimpla ng gatas. Gusto mo ng tubig? Ang tanging naisip niyang sabihin. Umiling si Tala. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Sa isang sandali ng kawalan ng magawa, umupo lang si Lino sa tabi niya. Hindi nagsasalita. Ang kanyang malaking presensya ay isang tahimik na pangako na hindi siya aalis. Makalipas ang ilang minuto, dahan-dahang humupa ang mga hikbi ng bata. Sumannal ito ng bahagya sa kanyang braso at doon sila nanatili hanggang sa muling makatulog si Tala. Isang ama na natututong ang pinakamahalagang bagay na maibibigay niya ay hindi pera o regalo, kundi ang kanyang oras at presensya. Kinabukasan, sinubukan niyang kausapin si Amihan, ngunit ang bunso ay nanatiling tahimik, mas gustong magkulong sa mundo ng kanyang mga laruan. Sa halip na pilitin, kumuha si Lino ng papel at krayola at umupo sa sahig sa tabi nito. Nagsimula siyang gumuhit ng isang malaking bahay. Perpekto ang mga linya. Tumingin si Amihan, kumuha ng itim na krayola at gumuhit ng 3 figura sa tabi ng bahay, isang malaki at 2 maliit. Sa itaas, gumuhit ito ng isang araw na may nakangiting mukha. Sa unang pagkakataon, isang maliit na kislap ng liwanag, ang tila tumagos sa makapal na pader ng kanyang pag-aalala. Isang pag-asa. Dumating ang araw ng unang supervised visit. Isang social worker na may mabait na ngiti ang dumating kasama si Marilag. Pumasok si Marilag,
na may dalang malalaking paper babag mula sa pinakamahal na tindahan ng laruan. "Mga anak, na-miss ko kayo," sabi niya. Ang boses ay puno ng pananabik habang inilalabas ang isang dambuhalang teddy bear at isang remote-controlled na kotse. Ngunit si Natala at Amihan, sa halip na salubungin siya, ay parehong tumakbo sa likod ni Lino. Hinawakan ni Tala ang kanyang damit habang si Amihan ay yumakap sa kanyang binti. Tumingin sila kay Marilag. Hindi nangungusap, ngunit may halong pag-iingat at distansya. Ang mga mamahaling laruan ay nakatiwangwang sa sahig, hindi pinapansin. Ang ngiti sa mukha ni Marilag ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang ekspresyon ng sakit at pagkadismaya. Tumingin siya kay Lino, ang mga mata ay may bahid ng panunumbat. Ngunit para kay Lino, ang kilos ng kanyang mga anak ay isang maliit na tagumpay. Ang mga piraso ng tiwala na sinubukan niyang buuin ay nagsisimula ng kumapit. Nang matapos ang isang oras na pagbisita at umalis na si Marilag kasama ang social worker, lumapit si Tala kay Lino. May dala itong isang luma at makapal na sketchbook. "Daddy, nakita ko po ito sa mga lumang gamit ni Mommy sa cabinet dati," sabi nito sa mahinang boses. Palagi po niya itong sinusulatan nung akala niya tulog na kami. Kinuha ni Lino ang sketchbook. Inaasahan niyang makakita ng mga disenyo ng damit o mga sketch ng kung ano-ano. Ngunit pagbukas niya, ang mga pahina ay puno, hindi ng mga larawan ng mga tao o tanawin, kundi ng mga hanay ng numero at mga kakaibang simbolo na paulit-ulit na isinulat. May mga petsa sa gilid at sa tabi ng mga numero. May mga salitang tulad ng talo, panalo, kulang pa, bukas ulit. Ano ang ibig sabihin nito? Isang uri ba ito ng code? Habang nakatitig siya sa mga hindi maintindihang sulat, sinusubukang unawain ang sikretong itinatago ng mga pahina. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. "Mr. Alcantara," sabi ng isang boses na lalaki. "Ito yung private investigator na inupahan nyo. May balita ka na ba?" Tanong ni Lino. Ang atensyon ay nasa telepono na. "Opo, sir. At hindi niyo po ito magugustuhan," sabi ng investigador. "Tungkol kay Dante Sarmiento." Ano? Siya ba ang kabit ni Marilag? Nagkaroon ng isang maikling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot ang investigador. "Hindi kalaguyo ni Mrs. ang lalaking yan, Mr. Alcantara. Mas malala pa po. Isa siyang maniningil ng utang para sa isang malaking sindikato ng iligal na sugalan. At ayon sa mga source ko, ang asawa niyo, si Ginang Marilag Alcantara, ay may malaking utang sa sugal." Ang mga huling salita ng investigador ay tila mga pako na ibinaon sa pandinig ni Lino. Utang sa sugal. Ang dalawang salitang iyon ay hindi tugma sa imahe ni Marilag na binuo niya sa kanyang isipan sa loob ng 10 taon. Si Marilag, na ang tanging bisyo ay ang mamahaling sapatos at mga art exhibit. Si Marilag, na hindi marunong maglaro ng poker kahit sa family game night. Imposible. "Sigurado ka ba sa impormasyon mo?" tanong ni Lino. Ang boses ay nag-aalinlangan. Umaasa na may pagkakamali. 100%, sir, sagot ng investigador. Hindi lang po basta utang, malaking halaga ang pinag-uusapan natin. At si Dante Sarmiento, hindi lang siya basta maniningil. Siya ang tinatawag nilang handler. Tinitiyak niyang ang mga high-profile na kliyente tulad ni Mrs. ay patuloy na makakahanap ng paraan para makapagbayad. Ibinaba ni Lino ang telepono, ngunit ang kanyang kamay ay nanatiling nakahawak dito. Ang mga buto sa kanyang daliri ay namumuti sa diin. Ang kanyang utak ay tumatakbo ng mabilis. Pilit na pinag-uugnay ang mga impormasyon. Ang tingin niya ay muling napunta sa sketchbook ni Tala na nasa ibabaw ng mesa. Ang mga numero, ang mga simbolo,
Ang mga petsa. Parang binuhusan ng malamig na tubig, bigla niyang naintindihan. Hindi ito isang code. Isa itong ledger. Isang talaan ng pagkatalo. Mabilis niyang binuksan muli ang kanyang laptop, hindi na para tingnan ang mga larawan ng pamilya, kundi para buksan ang mga financial report na ipinadala ni Attorney Romero. Ang mga bank statement na dati tiningnan niya ng may galit ay tinitingnan niya ngayon ng may bagong pag-unawa at papalaking takot. Binuksan niya ang sketchbook sa isang random na pahina. May petsang nakasulat, July 12. Sa tabi nito, may mahabang hanay ng numero at isang malaking simbolong X na iginuhit sa pulang tinta. Hinanap niya ang petsang yon sa bank statement. Naroon, isang malaking cash transfer na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Ang pangalan ng recipient, Sinag Arts Foundation, isang foundation na hindi niya kailanman narinig. Biglang isang alaala ang sumalakay sa kanyang isipan. Isang gabi, mga 4 na buwan na ang nakalipas, dumating si Marilag mula sa isang charity gala. Ang mga mata nito ay sobrang kislap, ang kanyang kilos ay aligaga. Flashback. "Lino darling," sabi nito, sabay yakap sa kanya. "I found a new passion. Isang foundation para sa mga batang mahihirap na gustong maging artist. They need funding. It's for a good cause." Siya, na abala sa pagbabasa ng mga email sa kanyang tablet, ay hindi man lang nag-angat ng tingin. "Okay, good. Just tell my accountant how much you need." End of flashback. Ang Sinag Arts Foundation ay isang kasinungalingan. Isa itong shell company. Ang perang akala niya ay napupunta sa kawanggawa ay pambayad pala sa utang. Sunod-sunod niyang sinuri ang mga pahina. Bawat petsa sa sketchbook ay tumutugma sa isang malaking transaksyon sa bangko. Ang mga pangalan ng kumpanya ay iba-iba. Marilag Events Management, Valderrama Couture Imports. Lahat ay mga negosyong multo, mga daanan ng pera na dumadaloy patungo sa iisang direksyon. Patungo sa mga taong nasa likod ni Dante Sarmiento, ang lahat ay nagbago. Ang kwento ay hindi na tungkol sa isang asawang nagtaksil. Ito ay tungkol sa isang babaeng nalulong, isang babaeng nasa bingit ng desperasyon na ginamit at minanipula. Ang kanyang pag-arte sa korte, ang kanyang mga kasinungalingan, hindi iyon para sa kanya. Iyon ay para sa mga taong may hawak sa kanya sa leeg. Si Marilag ay hindi ang kalaban. Isa rin siyang biktima, isang pain. At kung si Marilag ang pain, ano ang kanilang habol? Ang sagot ay kasing linaw ng kristal at kasing lamig ng yelo. Ang buong yaman ng pamilya Alcantara. Habang pinoproseso niya ang lahat ng ito, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang picture message mula sa investigador. Binuksan niya ito. Ito ay isang litratong kuha mula sa malayo, malabo, ngunit malinaw pa rin ang mensahe. Nakatayo si Dante Sarmiento sa isang madilim na parking lot. Kaharap niya ay isang lalaking mas matanda, may peklat sa mukha, at may mga matang tila kayang tumingin sa kaluluwa ng sinuman. Kahit sa litrato, ramdam ni Lino ang panganib na dala ng lalaking yon. Kilala niya ang mukhang iyon mula sa mga balita. Isa sa mga pinakakilalang loan shark at gambling lord sa bansa. Ang laban na ito ay hindi na sa korte. Ang kalaban niya ay hindi na si Marilag. Ang tunay na kalaban ay isang sindikatong walang mukha, walang awa, at gagawin ang lahat para makuha ang gusto nila. At sa sandaling iyon, naunawaan niya. Ang pag-file ni Marilag ng kaso, ang pag-iyak sa media, ang pag-agaw sa simpatya ng korte, lahat ay parte ng plano. Kung mananalo si Marilag sa kaso, makakakuha ito ng malaking halaga mula sa yaman ng Alcantara. At ang perang yon ay diretso sa bulsa ng sindikato. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likod. Isang takot na hindi pa niya naramdaman kailanman. Ito ay hindi takot na matalo sa negosyo o masira ang reputasyon. Ito ay ang primal na takot ng isang ama para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Kasabay ng pag-iisip na yon,
Muling tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Nanginginig ang kamay na sinagot niya ito. Hello? Walang sumagot. Tanging isang static na tunog. At pagkatapos, isang boses. Isang boses na halatang binago ng computer. Malamig at walang emosyon. Bayaran mo ang utang ng asawa mo, Mr. Alcantara. Nanigas si Lino. O baka gusto mong isa sa mga anak mo ang maging kabayaran? Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang banta ay hindi na isang posibleng mangyari. Ito ay isang anino na ngayon ay nakatayo sa mismong pintuan ng kanilang buhay. Naghihintay na pumasok. Ang unang ginawa ni Lino ay hindi tumawag sa kanyang abogado. Hindi niya tinawagan ng pulis. Ang instinct niya bilang isang ama, isang primal at hindi mapigilang puwersa ang nagtulak sa kanya. Kinabukasan, dalawang lalaking malalaki ang katawan at nakasuot ng itim na suit ang nakatayo na sa labas ng pinto ng kanilang condominium unit. Inupahan niya ang pinakamagaling na security agency sa bansa, 24/7. Ang kanyang yaman na siyang sanhi ng panganib na ito ay siya ring gagamitin niyang panangga. Ngunit ang pananggang iyon ay may sariling epekto sa loob ng kanilang munting kanlungan. Ang dating ligtas na espasyo ay biglang naging isang kulungan. Daddy, sino po sila? Tanong ni Tala. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at bahagyang takot habang nakatitig sa mga anino ng mga bantay sa ilalim ng pinto. Mga kaibigan sila ni Daddy. Anak, sagot ni Lino. Pilit nang ngumingiti. Nandito sila para siguraduhing laging ligtas tayo. Ngunit ang mga bata ay hindi madaling malinlang. Naramdaman nila ang tensyon. Si Tala ay naging mas tahimik, habang si Amihan ay laging nakakapit sa binti ng kanyang ama. Tila ba sa pagbitaw niya ay may masamang mangyayari. Ang mga bodyguard na dapat magbibigay ng seguridad ay naging isang palaging paalala na mayroon silang dapat katakutan. Alam ni Lino na kailangan niyang kausapin si Marilag. Kailangan nitong malaman na ang larong pinasok nito ay hindi na biro. Sa tulong ng kanyang investigador, nalaman niya kung saan ito pansamantalang tumutuloy. Nag-ayos siya ng isang lihim na pagkikita sa isang tahimik na coffee shop sa isang mall na hindi nila madalas puntahan. Dumating si Marilag, nakasuot ng malaking salamin at scarf, tila isang takas. Pag-upo niya, ang unang mga salita nito ay puno ng akusasyon. Anong kailangan mo? Sinusundan mo ba ako? Marilag, makinig ka, sabi ni Lino. Ang boses ay seryoso at walang bahid ng galit. Alam ko na ang lahat. Ang tungkol sa sugal, ang tungkol sa utang mo. Ang kulay sa mukha ni Marilag ay biglang nawala. Napalitan ito ng purong takot. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag na tayong maglokohan, giit ni Lino. Tumawag sila sa akin. Binantaan nila ang mga bata. Sa pagkarinig nito, si Marilag ay parang isang lobong biglang tinusok. Napatingin siya sa paligid. Ang mga mata ay puno ng panik. Shh! Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo. Kailangan nating magtulungan para matapos ito. Sabihin mo sa akin ang lahat para maprotektahan ko ang mga bata. Pakiusap ni Lino. Ngunit ang takot ni Marilag ay mas malakas kaysa sa kanyang rason. Hindi mo naiintindihan. Halos pabulong na sigaw nito. Mapanganib sila. Kasalanan mo ito. Kung ibinigay mo lang sana ang kailangan ko, kung naging mas mabuti ka lang sanang asawa, hindi sana aabot sa ganito. Tumayo si Marilag. Nanginginig ang buong katawan. Huwag mo na akong lalapitan. Lalo mo lang kaming inilalagay sa panganib. At mabilis itong umalis. Parang isang multong naglaho sa gitna ng maraming tao, iniwan si Lino na mag-isa sa kanyang desperasyon. Ang desperasyong yon ay naging isang bangungot makalipas ang 2 araw. Nagpasya si Linong ilabas ang mga bata para mamili ng ilang mga damit at laruan, isang pagsubok na magbigay ng kahit kaunting normalidad sa kanilang buhay.
Ang security car ay nasa likuran lamang ng kanyang sasakyan. Habang binabaybay nila ang isang medyo tahimik na kalsada, isang itim na SUV na walang plaka at may tinted na salamin ang biglang sumulpot mula sa kung saan at mabilis na humarurot sa kanilang tabi. Hindi ito bumangga, mas malala pa. Bigla itong lumiko ng bahagya, ginigit-git ang sasakyan ni Lino papunta sa gilid ng kalsada. Napilitan si Linong kabigin ng malakas ang manibela para umiwas. Ang gulong ng kanyang sasakyan ay sumampas sa gilid ng bangketa, lumikha ng isang malakas at nakakayanig na tunog. Ang katawan ng mga bata ay umalog sa kanilang mga car seat. Narinig ni Lino ang malakas na iyak ni Amihan at ang pigil na takot sa paghinga ni Tala. Ang itim na SUV ay humarurot palayo at naglaho sa isang kanto. Iyon ay hindi isang aksidente. Iyon ay isang mensahe, isang malinaw na mensahe. Kaya naming gawin, kahit kailan namin gusto. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Lino pagkatapos niyang siguraduhin na mahimbing na ang tulog ng mga bata. Naupo siya sa dilim ng sala, nakatanaw sa mga ilaw ng syudad mula sa bintana. Ang mga bodyguard ay nasa labas. Ang mga pinto ay nakakandado. Ngunit hindi niya kailanman naramdaman na ganoon siya kawalang proteksyon. Ang lalaking nagtayo ng isang imperyo mula sa wala, ang lalaking kayang magdesisyon sa kapalaran ng libu-libong empleyado ay walang magawa para alisin ang takot sa mga mata ng sarili niyang mga anak. Ito ang tunay na kawalan ng kapangyarihan. Ito ang tunay na kabiguan. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Romero. Ang oras ay halos hating gabi na. Lino, sabi ng abogado, ang boses ay apurado at puno ng masamang balita. May natanggap akong email mula sa abogado ni Marilag. Isang emergency motion. Motion para saan? Tanong ni Lino. Ang puso niya ay biglang kumabog. Humugot ng malalim na hininga si Attorney Romero. Nag-file sila ng motion para bawiin ang temporary custody mo sa mga bata. Effective immediately. Ano? Anong basihan nila? Ang basihan nila, sabi ng abogado, ang bawat salita ay parang isang suntok, ay ang paranoid and erratic behavior mo. Gagamitin nilang ebidensya ang pag-upa mo ng mga armadong bodyguard. Sinasabing lumilikha ka raw ng isang environment of fear na hindi ligtas para sa mga bata. At si Marilag, magpapatotoo siyang tinangka mo siyang takutin sa inyong huling pagkikita. Ang silid ng korte para sa emergency hearing ay mas maliit at masiksikan kaysa sa nauna, na nagdagdag sa pakiramdam na tila ang mga pader ay unti-unting lumalapit para durugin si Lino. Bawat paghinga niya ay mabigat. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang paalala ng kung ano ang nakataya. Sa kabilang panig, nakaupo si Marilag. Ngayon, ang kanyang pag-arte ay nasa pinakamataas na antas. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang panyo. Ang itsura niya ay hindi isang sinungaling, kundi isang ina na labis na nag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Sa tabi niya, si Dante Sarmiento ay wala, ngunit alam ni Lino na ang anino nito ay naroon, nanunood mula sa malayo. Ang abogado ni Marilag ang unang nagpresenta ng kanilang kaso. Ang bawat salita ay isang matalinong pagbaluktot sa katotohanan. Your Honor, simula ng abogado, ang boses ay puno ng pagkabahala. Narito po kami ngayon dahil sa isang napakasilang bagay. Ang aking kliyente, si Ginang Alcantara, ay labis na nababahala sa biglaang pagbabago sa pag-uugali ng kanyang asawa, si Ginoong Lino Alcantara. Sunod-sunod na iprinisinta ang mga ebidensya. Una, mga litrato ng condominium building ni Lino, kung saan kitang-kita ang dalawang armadong bodyguard na nakabantay sa labas ng unit. Ang mga litrato ay kuha mula sa isang anggulong nagpamukha sa mga bantay na sila ay nakakatakot
at hindi nararapat sa isang lugar kung saan may mga bata. Isipin niyo po ang epekto nito sa mga bata, Your Honor. Pagpapatuloy ng abogado, ang makakita ng mga lalaking may baril sa labas ng iyong pintuan araw-araw. Anong klaseng kapaligiran iyon para sa isang 8 taong gulang at 5 taong gulang? Pagkatapos, si Marilag na mismo ang tinawag sa witness stand. Nanginginig ang boses na isinalaysay niya ang kanilang lihim na pagkikita sa coffee shop. Sinubukan ko po siyang kausapin ng mahinahon, sabi ni Marilag. Ang mga luha ay nagsisimula ng tumulo. Gusto ko lang pong malaman kung kumusta na ang mga anak ko. Pero sinigawan niya ako. Pinagbintangan niya ako ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Sabi niya, may mga taong nagbabanta raw sa amin. Natakot po ako. Natakot ako hindi para sa sarili ko, kundi para kina Tala at Amihan. Ang pagiging paranoid niya ay nagiging delikado na. Sinubukan ni Attorney Romero na kontrahin ang mga paratang. Your Honor, ang mga bodyguard ay kinuha ni Mr. Alcantara dahil sa isang lehitimong banta sa seguridad ng kanyang pamilya. May maipapakita ba kayong police report, Attorney? Tanong ng hukom, ang muka ay seryoso. Mayroon bang ebidensya ng banta na ito bukod sa salita ng iyong kliyente? Natigilan si Attorney Romero. Wala. Ang tawag ay mula sa isang hindi rehistradong numero. Ang insidente sa kalsada ay walang saksi. Ang lahat ng ginawa ni Lino para protektahan ang kanyang mga anak ay ngayon, sa ilalim ng malamig na ilaw ng batas, ay nagmumukhang gawa-gawa ng isang isipang hindi matatag. Ang kanyang pag-iingat ay naging paranoia. Ang kanyang pagmamahal ay naging isang banta. Siya ay nasa isang bitag na perpektong idinisenyo. Tumayo si Lino. Your Honor, nagsisinungaling siya. Sigaw niya, hindi na napigilan ng desperasyon. May mga taong gustong manakit sa pamilya ko dahil sa mga utang niya. Mr. Alcantara, please control yourself. Mariing sabi ng hukom. Ang martilyo ay pumukpok sa mesa. Ang pagsigaw na yon, ang huling pako sa kanyang kabaong. Sa mata ng korte, siya ang agresibo, ang hindi makontrol, ang panganib. Pagkatapos ng maikling deliberasyon, bumalik ang hukom. Ang kanyang mukha ay hindi mababakasan ng emosyon. Ang bawat salita niya ay bumagsak na parang isang hatol ng kamatayan dahil sa mga iprinisentang ebidensya at sa ipinakitang pag-uugali ni Mr. Alcantara sa loob ng korteng ito. Ang korte ay nag-aalala sa posibleng emotional distress na maaring idulot ng kasalukuyang sitwasyon sa mga bata. Kung kaya't, bilang pag-iingat, ang temporary custody ni Mr. Alcantara ay binabawi. Ang hangin ay tila naubos sa baga ni Lino. Hindi. Ang mga bata ay pansamantalang ilalagay sa pangangalaga ng isang neutral third party, isang accredited foster care facility ng DSD hanggang sa susunod na pagdinig, kung saan masusing susuriin ang mental at emotional state ng parehong magulang. Tapos na, natalo na siya. Ang pinakamasama niyang kinatatakutan ay nagkatotoo. Hindi napunta kay Marilag ang mga bata, ngunit mas malala pa. Kinuha sila mula sa kanya. Ang sumunod na mga pangyayari ay malabo. Ang mga formal na salita ng hukom, ang halos hindi makitang ngiti sa mukha ng abogado ni Marilag, ang paglapit sa kanya ni Attorney Romero na may mga salitang nagbibigay lakas ng loob na hindi niya marinig. Ang pinakamalinaw na alaala ay ang pagdating ng social worker sa kanyang condo unit. Isang babaeng may malungkot ngunit determinadong mga mata. Daddy, saan po kami pupunta? Tanong ni Tala. Ang boses ay nanginginig sa takot, habang si Amihan ay umiiyak na sa kanyang likuran. Lumuhod si Lino. Wala na siyang lakas. Wala na siyang maipapangako. Sandali lang ito, mga anak, sabi niya. Pilit na pinipigilan ang sariling mga luha. Babalikan kayo ni Daddy. Pangako.
Habang isinasama na ng social worker ang mga bata palabas ng pinto, biglang tumakbo pabalik si Tala. May idinukot ito mula sa kanyang bulsa. Isang maliit, lukot-lukot na piraso ng papel. Mabilis niya itong isiniksik sa kamay ni Lino. "Daddy, tago mo po." Bulong nito bago siya muling hinila palayo. Naiwan si Lino na nakaluhod sa gitna ng sala. Sa isang tahanang biglang naging sobrang tahimik at sobrang laki. Tinitigan niya ang nakakuyom niyang kamay. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa kanyang palad, nakalatag ang huling piraso ng kanyang pag-asa. Naiwan si Lino na nakaluhod sa sahig. Ang katahimikan ng condominium unit ay isang nakabibinging sigaw. Ang bawat sulok ay puno ng mga alaala ni Natala at Amihan. Ang kanilang mga tawa, ang kanilang mga iyak, ang kanilang presensya. Ang pagkawala nila ay isang pisikal na sakit, isang butas sa kanyang dibdib na walang kayang punan. Sa loob ng ilang oras, nanatili siyang ganoon, isang estatwa ng pagkatalo. Ang mundo niya ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may isang bagay sa kanyang palad. Isang maliit, lukot-lukot na piraso ng papel. Ang huling regalo ni Tala. Dahan-dahan, sa nanginginig na mga kamay, binuksan niya ito. Hindi ito isang sulat. Hindi ito isang drawing. Nakasulat dito, sa sulat kamay ng isang bata, ay isang address at isang serye ng mga numero. Isang address sa isang lugar sa Pasig na hindi pamilyar sa kanya. At ang mga numerong B317 at So 805 sa isang iglap. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang kislap ng pag-asa. Ano ito? Isang code? Isang mensahe? Hindi niya alam. Ngunit ito ay isang bagay. At sa kanyang sitwasyon ngayon, ang isang bagay ay sapat na. Hindi na siya nagsayang ng oras. Ang CEO sa loob niya, na natutulog sa ilalim ng pagiging isang bigong ama, ay biglang nagising. Tumayo siya. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at may layunin. Isang address, isang locker number, isang petsa. August 5, ang kaarawan ni Amihan. Isang kombinasyon. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa address. Ito ay isang malaking gusali ng self-storage units, mga lugar kung saan nag-iimbak ang mga tao ng mga bagay na gusto nilang itago. Gamit ang pangalan ni Marilag, naisip niyang baka nakarehistro ito sa kanya. Ngunit mas matalino ang kanyang asawa. Ang unit ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng dalaga ng ina nito, isang pangalang halos hindi na ginagamit. Hinanap niya ang Unit B317. Isang malamig na bakal na pinto ang sumalubong sa kanya. Inilagay niya ang kombinasyon 0805. Isang mahinang pag-click ang narinig niya at ang kandado ay bumukas. Sa loob ng maliit at madilim na espasyo, mayroon lamang isang bagay. Isang maliit na karton na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, nakabalot sa isang lumang tela, ay isang lumang burner phone, isang teleponong hindi matutunton. Ang susi. Dala ang telepono, dumiretso si Lino sa opisina ng kanyang private investigator. Kailangan kong malaman ang lahat ng nasa loob nito, sabi ni Lino. Inilapag ang telepono sa mesa. Kahit ang mga tinanggal na mensahe, kahit ang mga tinanggal na tawag, lahat. Makalipas ang ilang oras ng paghihintay, na halos ikabaliw niya, tumawag ang investigador. "Sir, nakuha na namin." Pinapunta siya nito sa isang ligtas na lugar. Sa harap ng isang laptop, ipinarinig sa kanya ang mga na-recover na voice message. Ang una ay boses ni Marilag, nanginginig at puno ng luha. Ipinadala sa isang numerong alam ni Linong, pag-aari ng kanyang matalik na kaibigan. "Bes, hindi ko na kaya," sabi ng boses ni Marilag sa recording, kasabay ng mga hikbi. "Akala ko laro lang ito. Akala ko makakaalis ako kapag nabayaran ko na sila. Pero hindi, lalo lang lumalaki. Ngayon, ginagamit na nila ang mga bata laban kay Lino. Natatakot ako, Bes.
papatayin nila ako. O mas malala pa, baka kung anong gawin nila sa mga anak ko. Ang boses na yon ay hindi boses ng isang kontrabida. Iyon ang boses ng isang taong nasa bitag. Sir, may isa pa po, sabi ng investigador. Ang muka ay seryoso. Iplinay niya ang isa pang na-recover na audio file. Ang boses na narinig ni Lino ay pamilyar at nakakakilabot. Ang boses ni Dante Sarmiento. Ngunit ngayon, wala na ang pagkukunwaring pagiging maginoo. Ang boses ay malamig, matalas, at puno ng pagbabanta. Marilag, huwag kang magkakamaling magsalita sa korte bukas, sabi ng boses ni Dante. Gawin mo lang ang sinabi namin. Siguraduhin mong makuha mo ang simpatya ng hukom. Isipin mo na lang na ito ang huling performance mo. Dahil kung papalpak ka, baka ang susunod na bibisitahin namin ay hindi na si Lino, kundi ang eskwelahan ni Tala. Doon, sa harap ng laptop, nagbago ang lahat para kay Lino. Ang galit ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang sakit ay naging isang matalas na focus. Hindi na ito isang laban ng isang sirang pamilya. Isa na itong operasyon. Hindi na siya ang biktimang ama. Siya na ngayon ang CEO ng Alcantara Holdings at ang sindikatong ito ay isang hostile entity na kailangan niyang lansagin. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanila. Utos ni Lino sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. I-trace ninyo ang lahat ng shell companies na yan. Gusto kong malaman kung saan napupunta ang bawat sentimo. Hanapin ninyo ang mga bangko nila, ang mga koneksyon nila, ang mga kahinaan nila. Lahat ng negosyo, legal man o hindi, mayroon yan. Sa sumunod na 2 araw, ang opisina ni Lino ay naging isang war room. Ang mga financial analyst ay nagtrabaho ng walang tigil, sinusundan ng daloy ng pera na parang mga asong mga ngaso. Natuklasan nila ang isang network ng mga kumpanyang idinisenyo para maglaban ng pera mula sa mga iligal na pasugalan. Natuklasan nila ang mga kahinaan, mga buwis na hindi binabayaran, mga regulasyong nilalabag. Mayroon na siyang mga bala, ngunit kulang pa. Kailangan niya ng isang taong magpapatunay sa lahat ng ito. Nalaman ng investigador ang pagkakakilanlan ng kaibigan ni Marilag, ang babaeng pinadalhan ng voice message. Nag-ayos si Lino ng isang lihim na pagkikita. Sa isang maliit at tahimik na restaurant, humarap siya sa babae na halatang kinakabahan. Hindi siya nagbanta, hindi siya nakiusap. Ipinakita niya ang kanyang plano. Narinig mo ang boses niya. Alam mong natatakot siya, sabi ni Lino. Ipinapakita ang transcript ng voice message. Gusto siyang idiin ng mga taong ito para makuha ang pera ng pamilya ko. At pagkatapos, itatapon na lang siya na parang basura. Ikaw na lang ang makakatulong sa kanya at sa mga anak ko. Pero natatakot ako, sabi ng babae, ang boses ay nanginginig. Mapanganib sila. Mas mapanganib kung wala tayong gagawin, sagot ni Lino. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso. Ako ang bahala sa kaligtasan mo. Ang kailangan ko lang ay sabihin mo sa korte ang katotohanan. Mayroon na siyang ebidensya. Mayroon na siyang plano. Mayroon na siyang testigo. Handa na siya. Dumating ang araw ng huling pagdinig. Pumasok si Lino sa gusali ng korte. Hindi na mukhang isang taong wasak at talunan. Nakasuot siya ng kanyang pinakamagandang business suit. Ang kanyang buhok ay maayos, nanakas petrolyo. Ang kanyang paglakad ay may tiwala at layunin. Ang suot niya ay hindi damit. Ito ay isang baluti. Sa pasilyo, nakita niya sina Marilag at Dante na nag-uusap sa kanilang abogado. Nagtama ang kanilang mga mata. Si Marilag ay mabilis na umiwas, puno ng takot. Ngunit si Dante ay ngumiti ng mapang-asar. Hindi gumanti ng ngiti si Lino. Hindi rin siya nagpakita ng galit. Tinitigan niya lamang ito ng diretso sa mata na may isang malamig at nakakalkulang katahimikan. Ang katahimikan ng isang taong alam na kung paano laruin ang laro at alam
na alam na niya kung paano manalo. Ang hangin sa loob ng silid ng korte ay mabigat at halos hindi mahinga. Ito na ang huling pagdinig. Ang araw ng hatol. Nagsimula ang abogado ni Marilag. Muling ipinipinta ang larawan ni Lino bilang isang dominanteng asawa na ang tanging layunin ay sirain ang reputasyon ng kanyang kliyente para makuha ang mga bata. Bawat salita ay isang matulis na patalim na ibinabato sa direksyon ni Lino. Ngunit ngayon, hindi na siya natinag. Nakaupo siyang tuwid. Ang kanyang muka ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa hukom. Ito ay hindi na isang personal na atake. Ito ay isang pambungad na galaw sa isang laro ng chess at alam niyang hawak niya ang lahat ng importanteng piyesa. Nang si Attorney Romero na ang tumayo, ang buong kapaligiran ay tila nagbago. Your Honor, simula niya. Ang boses ay matatag at malinaw. Sa loob ng mga nagdaang linggo, naririnig natin ang isang kwento ng isang sirang pamilya. Ngunit ngayon, narito kami para ipakita na ang kwento ay hindi lamang tungkol doon. Ito ay tungkol din sa panlilinlang, pagmamanipula, at isang malinaw na banta sa buhay ng aking kliyente at ng kanyang mga anak. Naglakad si Attorney Romero papunta sa gitna. Your Honor, mayroon po kaming isang bagong ebidensya na magpapaliwanag sa lahat. Isang maliit na audio speaker ang inilagay sa harap ng mikropono. Pinapatugtog po namin ngayon ang isang voice message na nakuha mula sa isang teleponong pagmamay-ari ni Ginang Marilag Alcantara na ipinadala niya sa isang matalik na kaibigan. Iplinay ang recording. Unang narinig ang isang mahinang hikbi. Ang buong silid ay natahimik. Pagkatapos ay ang basag na boses ni Marilag, puno ng takot at desperasyon. Bes, hindi ko na kaya. Akala ko laro lang ito. Ngayon, ginagamit na nila ang mga bata laban kay Lino. Papatayin nila ako. O mas malala pa, baka kung anong gawin nila sa mga anak ko. Ang bawat salita ay umalingaw-ngaw sa loob ng korte. Ang mukha ng hukom ay nawalan ng kanyang karaniwang poker face at napalitan ng matinding pag-aalala. Si Lino ay napatingin kay Marilag. Ang kulay sa mukha nito ay parang papel sa kaputian. Ang mga mata ay nalalaki sa gulat at takot. Napatingin ito kay Dante na sa unang pagkakataon ay nagpakita ng bahagyang pagkabahala. Your Honor, tinatawag po namin sa witness stand si Miss Angela Reyes, pagpapatuloy ni Attorney Romero. Pumasok ang kaibigan ni Marilag, nanginginig ngunit determinado. Isinalaysay niya kung paano siya tinawagan ni Marilag, umiiyak at humihingi ng tulong. Ikinukwento ang tungkol sa mga utang at sa mga taong nagbabanta sa kanya. Bawat salita niya ay nagpatibay sa nilalaman ng recording. At pagkatapos, ang huling dagok. Isang malaking screen ang ibinaba. Ipinakita ni Attorney Romero ang isang flowchart na ginawa ng mga financial analyst ni Lino, isang masalimuot na web ng mga transaction mula sa mga account ng Alcantara papunta sa mga Peking Foundation at kumpanya. At lahat ay nagtatapos sa mga account na direktang konektado sa sindikato ng sugal. At sa gitna ng lahat ng ito, sa bawat malaking transaksyon ay ang pangalan at pirma ni Dante Sarmiento bilang facilitator. Hindi lang po ito simpleng utang sa sugal, Your Honor, deklara ni Attorney Romero. Ito po ay isang sistematikong pag-agaw sa yaman ng pamilya Alcantara gamit si Ginang Marilag Alcantara bilang pain at kasangkapan. Ang lahat ng depensa ng kabilang panig ay gumuho. Ang kanilang mga kasinungalingan ay nadurog sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Hindi na kinaya ni Marilag. Bigla siyang tumayo, nanginginig. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata na parang isang sirang dam. Totoo po. Sigaw niya, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Totoo po lahat. Patawarin niyo ako. Tumingin siya kay Lino
Ang kanyang mga mata ay isang halo ng takot, sakit, at paghingi ng tulong. Lino! Lino! Patawarin mo ako! Hindi ko sinasadya. Pinilit lang nila ako. Natakot ako para sa mga bata. Ang kanyang pag-amin ang huling piraso ng katotohanan. Tumingin ang hukom kay Lino. Mr. Alcantara, mayroon ka bang gustong sabihin? Tumayo si Lino, ngunit hindi siya tumingin sa hukom. Tumingin siya ng diretso kay Marilag, sa babaeng minsan niyang minahal, ang ina ng kanyang mga anak, na ngayon ay isang wasak na figura sa gitna ng korte. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay wala na. Ang natira na lang ay isang malalim na awa. Your Honor, sabi ni Lino, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng bigat. Hindi ko po hangad na parusahan siya. Sa tingin ko po, isa rin siyang biktima sa lahat ng ito. Huminto siya sandali bago nagpatuloy. Ngunit ang kaligtasan at kapakanan ng mga anak ko, iyon po ang hindi ko pwedeng isuko. Iyon ang hindi ko kayang isugal. Ang tanging hiling ko lang po ay ang maibalik sila sa akin para maibigay ko sa kanila ang isang ligtas at mapagmahal na tahanan na matagal nang ipinagkait sa kanila. Ang kanyang mga salita ay tumatak sa puso ng lahat ng naroroon. Walang bahid ng paghihiganti, tanging purong pagmamahal ng isang ama. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, pumukpok ang martilyo ng hukom. Pagkatapos marinig ang lahat ng panig at suriin ang lahat ng ebidensya, ang desisyon ng korte ay malinaw. The court grants full and sole custody of the minors, Tala and Amihan Alcantara, to the petitioner, Mr. Lino Alcantara. Isang malalim na hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Lino. Sa wakas, tapos na. Ngunit hindi pa. Sa gitna ng katahimikan, biglang bumukas ang mga pinto sa likod ng korte. Pumasok ang ilang unipormadong pulis. Ang lahat ay napatingin. Dire-diretso silang naglakad, nilagpasan si Lino, nilagpasan si Marilag, at huminto sa harap ng isang nagulat at hindi makapaniwalang si Dante Sarmiento. Dante Sarmiento? Sabi ng isang pulis, ang boses ay malakas at malinaw. Inaaresto ka namin para sa kasong syndicated estafa at economic sabotage. Ilang buwan na ang lumipas mula ng araw na yon sa korte. Ang mga headline tungkol sa pagbagsak ng isang malaking gambling syndicate ay matagal nang napalitan ng ibang mga balita. Ang pangalang Alcantara ay unti-unti nang nawala sa mga usap-usapan. Para kay Lino, iyon ang pinakamalaking tagumpay. Ang Villa Sinag, ang mansyon, na dating simbolo ng kanyang tagumpay, ay naibenta na. Ang mga alaala ng isang malamig at malungkot na tahanan ay ibinaon na niya sa nakaraan. Ngayon, ang tinatawag nilang tahanan ay isang mas maliit, mas simpleng bahay sa isang tahimik na subdibisyon na may malaking hardin sa likod. Walang matataas na pader, walang naglalakihang gate. Ang naririnig mo sa umaga ay hindi ang ugong ng mga aircon, kundi ang huni ng mga ibon. Isang Sabado ng umaga, ang amoy ng sinangag at pritong itlog ang gumising sa buong bahay. Sa kusina, si Lino, na nakasuot ng isang simpleng t-shirt at shorts, ay abala sa paghahanda ng almusal. Isang gawain na dati ay hindi niya kailanman inisip na gagawin, ngunit ngayon ay isa ng ritual na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Daddy, anong ulam? Tanong ni Amihan, na ngayon ay masigla na. Ang kanyang mga pisngi ay bilugan na muli. Umakyat ito sa isang upuan at niyakap ang baywang ng kanyang ama. Ang paborito mo? Sagot ni Lino, sabay gulo sa buhok nito. Pumasok si Tala sa kusina. Dala-dala ang kanyang mga gamit sa pagguhit. Hindi na siya ang batang laging balisa at puno ng takot. Ang kanyang mga ngiti ay madalas na ngayon at ang kanyang mga mata ay kumikinang na muli. Daddy, pagkatapos po kumain, pwede po tayong mag-drawing sa labas? Oo naman anak, sabi ni Lino.
Pagkatapos. Habang kumakain sila, napansin ni Lino ang isang sobre sa ibabaw ng mesa. Galing sa koreo. Ang sulat kamay sa labas ay pamilyar. Galing ito kay Marilag. Ipinadala mula sa isang wellness and rehabilitation center sa probinsya. Huminga siya ng malalim bago ito buksan. Ang sulat ay maikli lang. Lino, kumusta na kayo? Kumusta na ang mga bata? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Huwag kang mag-alala. Maayos naman ako dito. Natututo na ako. Natututo akong harapin ang mga pagkakamali ko at natututo akong patawarin ang sarili ko. Alam kong malayo pa ang lalakbayin ko, pero umaasa ako. Umaasa akong balang araw, mapapatawad niyo rin ako. Balang araw, sana maging karapat-dapat ulit akong maging ina sa kanila. Nagmamahal, Marie. Tinupi ni Lino ang sulat. Ang galit at sakit ay matagal nang wala. Ang natira na lang ay isang uri ng malungkot na pag-unawa. Inilagay niya ang sulat sa isang kahon kung saan nakatago ang lahat ng mga sulat ni Marilag. Balang araw, kapag handa na ang mga bata, ipapabasa niya ito sa kanila. Balang araw. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan ng kanyang CEO ang nasa screen. Lino, sorry sa abala. Alam kong Sabado. Pero yung mga investors mula sa Japan, ngayon lang sila available. Isang oras lang daw, mabilis na meeting. Ang dating Lino Alcantara ay hindi mag-aatubili. I'm on my way, ang isasagot niya. Ngunit ngayon, tumingin siya sa labas ng bintana. Nakita niya sina Tala at Amihan na naghahanda na ng kanilang mga pangkulay sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Nakita niya ang kanilang mga ngiti, narinig niya ang kanilang mga halakhak. Hindi pwede, Frank, sagot niya sa telepono. Ang boses ay kalmado at pinal. May mas importante akong meeting ngayon. Pero Lino, ito na yung... May pangako ako sa mga anak ko, Frank, at hindi ko na ulit sisirain yun. I-reschedule mo na lang sa Lunes. Ibinaba niya ang tawag. Hindi na siya muling lumingon pa. Lumabas siya ng bahay at umupo sa damuhan sa pagitan ng kanyang dalawang anak. Si Amihan ay gumuhit ng isang malaking araw. Si Tala ay gumuhit ng 3 taong magkakahawak kamay sa ilalim nito. Kumuha si Lino ng isang Crayola at dinagdagan ng kanilang bahay sa drawing ng isang malaking hardin. Habang ang ginintuang sinag ng araw ay tumatama sa kanilang mga mukha, niyakap ni Lino ang kanyang mga anak, isa sa bawat braso. Ang kanilang init, ang kanilang halimuyak, ang kanilang presensya. Ito ang tunay na yaman. Ito ang tunay niyang imperyo. Ang isang tahanan na hindi gawa sa ginto o bato, kundi itinayo muli, piraso bawat piraso, sa pundasyon ng pag-asa, pagpapatawad at isang pag-ibig na natutong unahin ang tunay na mahalaga. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa mga sandaling kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Ang isang tahanan ay hindi itinayo sa mamahaling materyales, kundi sa pundasyon ng pagmamahal, pag-unawa, at higit sa lahat, presensya. Minsan, kailangan nating mawala ang lahat para lang matanto kung ano talaga ang pinakamahalaga. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kwento ni Lino, Tala at Amihan. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi niyo sa ating kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto niyong marinig sa susunod? I-comment niyo lang po sa ibaba. At asahan niyong babasahin namin ang lahat ng yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento.
I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!